sa inyo guys, samahan nyo na naman ako sa isa na namang adventure. Hahanap na naman tayo ng isang makakatulong sa atin sa ating walang katapusang project na si Jubis. So ngayon, kung napapansin nyo guys, tag-ulan, may papasok na naman daw ulan. Hindi ko alam kung kailan ko ma-upload to, pero may papasok na naman na bagyo. So magre-ready tayo, no? So kung ano nyo naman, si Jubis 97 model, medyo malutong-lutong na yung mga kanyang rubber. May pupuntahan tayo ngayon na makakatulong sa atin. Kung sino siya, abangan nyo sa vlog na ito. Tara! So nandito na nga tayo guys sa kanto nila Sir Jeremy. Siyempre kasama natin ulit pala si Sir Jeremy kasi dadayo tayo ng Bulacan, no? Nagpapalit lang siya ng mags ngayon. Then tatanggalin niya yung mags, yung P1 natin. Kakabit natin yung kanyang SIR mags kasi may kaswap siya. Imimit namin sa Bulacan or baka tayo na lang yung dumayo. Nagkataon yung kaswap niya is kinakapatid ko. So tingnan natin kung sinipag yung kinakapatid ko dahil kilala ko yun. Kung papasyal siya sa amin sa sa Bulacan na pupuntahan natin, nagagawa nung ating project Jubis, no? Yun. After ang ilang minutong pawis ni Sir Jeremy. So down to the last gulong tayo mga sir. SIR mags, no? Bagay din. Pwede, di ba? Kaso di naman sa atin yan. So down to the last, tingnan natin yung side profile dito sa kabila. Ito, kompleto na yung gulong. Boom! SIR mags. So tapos na nga tayo magpalit ng mags. Dito na tayo sa Luisita Access Road. Kasama pa rin natin si Sir Jeremy. So medyo maingay ngayon compared dati. Kasi ngayon nakaskap tayo. Dati naka N1 yung sa Sayote. So si Jubis yung gamit natin ngayon. And on the way na tayo to Bulacan. And para pakita ko sa inyo yung surprise natin, no? Kita nyo naman basa yung daan. Umuulan na naman. Saktong-sakto yung papagawa natin. Sabi ko nga, pag kayo nagkaroon ng Civic, mayroon kayong unending project. Pero fulfilling, no? Para sa akin guys, para sa akin lang naman to. Fulfilling yung gastos, fulfilling yung may unit kasi marami ka nakikilala, marami kang napupuntahan, eh yung gastos nakikita mo nabubuo eh. Kaya kung magkakasibig kayo, I suggest huwag kayong mag-compute. Masasaktan lang kayo. Enjoy nyo lang, di ba? So on the way na tayo guys. So ito na guys, nakarating na tayo ng Kayam kay Pombo, no? Elementary School. Andyan si Jubis. Pupuntahan daw tayo ng isa sa mga helper. So pupuntahan natin para mapagawa na natin siya. So antay-antay lang tayo, nasa gilid lang naman tayo, no? Nasa Bulacan na tayo, Santa Maria. Dito lang. Sama pa rin natin syempre Sir Jeremy, sitting pretty, di ba? Yun. So nakarating na nga tayo guys na Santa Maria, Bulacan. Ito na ang ating surprise sa inyo, si Sir Poor Boys. What's up? Shoutout sa iyo sir. Salamat po sa pag-welcome. So from Tarlac bumiyahe tayo dito na Santa Maria, Bulacan. Susubukan na ni Sir Poor Boys ngayon, no? Hahanapin niya na kung saan yung mga tulo ng sasakyan natin. And kita nyo naman guys, very accommodating. Kahit maaga tayong dumating, basta nagpa-schedule lang kayo in advance, asikasuhin niya kayo kaagad. So yung mga naghahanap ng mga bumper lifter, ng mga impact beam, rear impact beam, diba? Ito na si Sir Poor Boys. Cooling plate meron din tayong available dito, diba? So sumusubok na si Sir ngayon. Tinitingnan ko saan yung tulo. Tingnan natin kung ano yung magiging resulta. Basically guys, ang ginagawa is iniikot, no? Binabasa ni Sir
Poor Boys yung mga area kung saan possible na nanggagaling yung tulo. So pagkarating dito, tinanong lang tayo, in-interview lang tayo na mabilis na saan ba yung nanggagaling yung tulo, saan mo nakita. So nasabi nga natin na meron dito konti sa windshield and sa trunk. So ngayon nag-inspection yung ginagawa ni Sir Poor Boys, no? Titignan ko kung saan tutulo. Ang initial na nakita, sabi malutong na yung mga rubber, kaya pwedeng dahilan ng pagtulo, or kung kailangan siyang baklasin, kailangan palitin na talaga. So siguro June na rin siya, guys, no? Kasi 2 taon na sa atin si Jubis, tapos syempre yung dating may-ari pa, di pa rin naman siguro to napalitan. May OEM naman, kaso sabi nga ni Sir Poor Boys, siya yung expert dito, pag OEM yung ginamit, medyo maga yung nakaumbok siya, so hindi siya talaga yung perfect fit, no? Yung replacement siya. Yung replacement pala, yung replacement, yun, nakaumbok siya. Pero pag yung orig, maganda talaga. Yung orig, syempre iba yung orig, yung fittings talaga nun, pasok, di ba? So yun, galing na from the expert himself, si Sir Poor Boys, di ba? Kalang pagka orig talaga, medyo masakit. Sa bulsa. Masakit lang sa bulsa pag urig, no? So bubulong na lang natin mamaya kung magkano, dahil nung nabanggit din ni Sir Poor Boys, na-surprise din ako, di ba? So shoutout sa Joseph Stone of Honda Lab, ng ating builder tuner, no? So yan, so hindi siya kina-car wash lang, guys. Tinitingnan ko saan yung nanggagaling yung tulo. So tignan natin kung ano yung lalabas doon sa investigation ni Sir Poor Boys. Tuturo namin sa inyo. Tapos hihingi rin tayo kay Sir Poor Boys mamaya ng mga tips kung paano, lalo na tag-ulan season, di ba? Hingi tayo ng tips kung ano ba yung mga maintenance dapat ng mga rubber ng kotse natin, lalo na yung mga katulad ko na walang garahe, di ba? Sa labas lang na nagpa-park. Hingi tayo ng tips sa kanya mamaya. So ito na yung first inspection, guys. So ang ni-request natin kay Sir Poor Boys is yung complete package, no? Yung titignan niya na lahat kung saan may tulo, or bukod dun sa dineclare natin, ang gagawin niya sa service ni Sir Poor Boys is, ayun, ilalahatin niya na, titignan niya na kung saan lahat meron, diba? Kaya sulit din yung pagdayo from Tarlac to here, kasi sisilipin niya na lahat yung, tsaka syempre dahil dati na siyang may ginagawang ganyan, so kabisado niya na kung saan sisilipin, diba? Kita niya mag-inspect, diba? Talagang sulok by sulok, ganyan katindi. Kaya kung dadayo man kayo, kung magkano man yung napag-usapan na presyo, is sobrang sulit. So nandito na tayo sa kabilang side, guys, and we found out na meron din siyang tulo dito sa side na to, no? Tingin din tayo sa baba, yung sa flooring, di ba? Shoutout kay Kuya, yung helper ng Poor Boys. Ano pangalan mo, Kuya? Steven. Kuya? Steven. Si Kuya Steven, no? So siya yung tutulong sa atin para maayos to. Ito yung mga pwestuhan ni Sir Poor Boys, di ba? Pwedeng kahit anong pwesto. Pwedeng kahit anong pwesto. Makita lang ang oluts. Ganyang katindi dito, di ba? Talagang customer service. Papakita nila sa'yo kung paano nila i-check. Diba? So, may kita tayo dito. May mga iba ring Civic dito, no? Mamaya, tatanong natin kay Sir Poor Boys kung ano pa ba yung services offered nila. Diba? Baka meron pa kayong gustong pagawa and pwede dito sa area nila. So, dito naman tayo sa likod, no? Check naman sila, sir, yung mga chinecheck dyan. Yan, di ba? So kung makapansin nyo, guys, baklas lahat talaga yung ginagawa, no? Tanggal pati yung backboard. Talagang sisilipin kung saan yung mga possible na pwedeng tumulo. Kaya masasabi ko, sulit talaga yung dayo natin.
So hanggang trunk, di ba? Pagpasensya nyo na yung trunk, madumi. Pero ayan yung service hanggang trunk. Baklas talaga lahat. Di ba? Para makita talaga kung saan nanggagaling yung mga possible na tulog. So, sobrang helpful nito guys. Hindi ko alam kung kailan ko mapopost tong vlog na to, pero sobrang helpful nito. Pero kasi Monday, may papasok daw na bagyo. Ano bang date ngayon sa Jeremy? 27. So, August 27, 28, bukas, may papasok na bagyo. Saktong-sakto yung araw na nakapagpa-schedule tayo kay Sir Poor Boys na magpapagawa tayo ng mga, papasil tayo ng mga tulo. Mapapansin nyo guys, may tinuro na si Sir Steven sa atin dito. Butas na yung dito sa atin guys, so mapapansin nyo. Yan yung tumutulo papunta sa computer box. So kabilaan, diba? Kita nyo guys kung gaano kapulido or gaano sila kamitikuloso gumawa dito. Hanggang sulok-sulok talaga. Kabisado nila. And shoutout ulit kay Sir Steven. Kitang-kita niya agad. Alam niya yung mga pwesto na dapat tignan. So ito na guys, binaklas na nila, baklas rubber, kasi may chance daw na tumutulo dito. Meron din dito yan sa mga rubber. So palitin na yung mga windshield rubber natin, no? Kaya sabi rin ni Sir Poor Boys, pag-ipunan na natin yung mga nandito, yung mga tulo dyan. So kabisado nila kung saan hahanapin yung mga tulo. And kahit hindi pa tumutulo, aagapan na nila. Diba? Ganun katindi dito. Bago pa tumulo, hanapin na nila yung mga butas para hindi nyo naranasan yung naranasan namin, diba? Na maghahanap pa kayo na magbabasa pa, mag-aamoy kulog pa yung sasakyan. So, yan yung mga ginagawa nila dito. Tanggal bumper, tanggal side skirt, diba guys? Tapos tanggal din ng fender. Kita nyo guys, grabe na yung kalawang dito. Yan yung isang pinapasukan ng tubig na napupunta dun sa computer box. Yeah? Kaya madumi nating engine bay. Dito rin sa kabila guys, butat. Pero lahat yan matatapos ngayon. Marin. Ayun, so ito na yung update nila, Sir Poor Boys. So naglagay na sila ng mga dapat ilagay dito sa ating mga moldings, kung saan yung mga may tama. And then yung preparation din, no, ginrinder nila yung mga kalawang, kasi nonsense nga naman kung tatakpan nila yan pero may iwan na yung mga kalawang. So nag-grinder sila dyan, mga kalawang. Then piniprepare na nila ngayon para yung mga nag-grinder dito is lalagyan lang ng mga anti-corrosion din, diba? Kasi nga sabi ko nga guys, nonsense kung nilinis nila, inalis nila yung ano, pero nandyan pa rin yung mga kalawang. So magpe-prepare para lagyan ng anti-corrosion yung mga ginrinder na inalis na kalawang.
medyo di tayo napagbigyan ng konti. Buti na lang may bubong dito. Umuulan na, inabutan na tayo ng ulan guys. Saktong kung kailan tayo nagpipintura. Sayang, pero may bubong naman, so matatapos. So yun. So Jeremy, anong masasabi mo sa nakikita mo so far? Sir, wala akong masabi. Nagpipintura. So inabot nga tayo ng ulan, buti na lang may bubong sila Sir Poor Boys dito. So lalagay na tayo ng pintura. Para presentable pa rin siya kahit nasa loob, no? So sir, di ba yung mga pintura, baka nagtatanong sila, ay, pinrimer tapos pinintura agad, di ba yung gamit naman natin sir, mga quick dry naman yan. Mga quick dry. Oh, di ba? So, hindi naman kita yung loob naman. Loob naman to guys, di ba? So, hindi naman tayo ganun kaselan. Ang atin yung mawala yung kalawang, di ba? Quick dry naman to guys, tong paint na ginagamit. So, hindi siya yung kailangan na matagalang patuyuin pa, di ba? Saka syempre, kesa yung isasarado natin, hindi natin gagawin yun. so, tama, di ba? Sabi nga, sasara mo, iniwan mo lang din yung kalawang, di ganun din, di ba? So at least ito, kita nyo guys kung gaano kapulido, di ba? Hindi siya yung basta-basta ginawa lang, basta-basta na masabi lang, maisoli lang sa customer. So ito guys, makikita nyo na kami mismo yung saksi dito kung paano niya ginawa step by step. Saka tulo lang yung pinagawa mo, may libreng pintura pa. Diba guys? So ganyan, kahit na nasa loob yan, sinusure pa din ni Sir Poor Boys na talagang presentable pa rin siya. Diba? So yun guys, since nandito na rin tayo and we found out nga na nagpipaint shop din si Sir Poor Boys, so na para kumbaga minsanan na lang, no, magpapa-paint na rin tayo ng bulb cover, di ba? Meron balak natin pa black kasi dati na tayong naka-red, tas blue yung mga nabili kong accessories dito. So magre-red naman tayo ngayon. Ay, magba-black naman tayo ngayon. Okay? Tingnan natin kung anong kakalabasan. So nakapagkabit na tayo ng fender, kabilaan, almost. Done na tayo yung mga isisil sa labas. Yung sa bubong pinapatuyo na lang, and then yung sa windshield. Lumalapit na tayo sa katotohanan. Kanina nakabit na yung fender. Ngayon kinakabit na yung wiper cowling. Nasil na rin doon sa may bandang aircon vent. So kung nagtataka guys, itong tinakpan natin, ito lang yung sa bulb cover natin kasi nagpa-pintura rin tayo. So nandyan na clips, wiper, and inabutan nga tayo ng ulan. Tatapusin na yung sa bubong and yung likod. Almost done. And may magic pang mangyayari dyan sa loob sa mga rubber na yan. Hintay lang tayo. Dito sa loob guys, nagbaklas na rin tayo. Sumilip na rin tayo ng kisame. So papakita namin sa inyo kung nasan yung tulo. So kung mapapansin nyo yan guys, doon sa dulo, ko lang kung nakikita nyo, pero yan sa dulo na yan, meron na siyang kalawang. So yung pinagsilan nung windshield mismo, dun siya tumulo. Kaya nagre-reklamo tayo, may tulo dito. Yung pala, ito sa dulo na to, ito, kung napapansin ito, to guys, yan, meron na siya dyan. So isa rin yan sa isisil. Try na ang isil dito sa loob, no? So dapat, kung may budget, reseal na talaga siya, buo, tanggal salamin. Pero sa ngayon wala pa eh, di ba? So remedyo lang to muna.
So tinitira na siya ni Sir Poor Boys, no, yung sa windshield natin, no? Kita niyo yung mga pwestuhan niyan, di ba? So ganun pa rin guys, medyo maulan pa rin pero thankful tayo, humina-hina na siya compared kanina. So tapos na mag-seal sa outer, yung mga loob na yung mga tinitira ni Sir Poor Boys. After nito, yung likod naman, no? Yung likod naman yung aayusin niya. Guys, since nandito na nga tayo kay Poor Boys, syempre kukunin na natin yung pagkakataon, no? Magpapalagay na rin tayo ng bumper lifter kit para yung mga gap natin dito is magdikit, no? Kasi wala nang pandemic pero social distancing pa rin yung bumper ko eh. So eto, since nandito na tayo, pakabit na rin tayo ng ganito. Fitting tayo ngayon ng bumper. Ano ngayon? Pansinin nyo yan guys. So inabot na nga tayo ng gabi guys, pero sobrang thankful pa rin and thank you kila Sir Jeremy sa pagsama sa akin dito, kay Sir Poor Boys na talagang pinursige. So nasa last step na tayo, bumper na to. Yung bumper lifter na lang na pangharap yung ikakabit natin. Siyempre kay Sir Steve sa pag-ayos nung ating valve cover, diba? Kita nyo naman guys kung gaano kalinis yung pagkagawa ng valve cover, diba? May konting lilihahin pa, sabi ni Sir Poor Boys, pero konting-konti na lang, diba? So final na, kumbaga nasa finals na tayo. Kinakabit na yung Poor Boys bumper lifter kit na pangharap. And then uwi na tayo ng Tarlac, no? So kaya naman to sana na mas mabilis guys, no? So huwag kayong mag-hesitate na pumasyal dito. Kaya naman to na mas mabilis. Inabot lang kami ng ulan and sobrang dami lang talagang butas nung kotse or ni Jubis, kaya medyo maraming tinakpan. Siyempre papatuyuin pa, di ba? Hindi naman kasi sila dito guys talagang hihintayin nila yung matuyo. Kumbaga yung quality, ang ano nila dito, hindi yung kumita lang ng pera, yung customer satisfaction talaga yung habol nila dito. Kaya kanina ako pa ngayon nagsasabi na pwede na yan, pero diba, Sir Poor Boys talaga yung nagsasabi na antayin lang natin matuyo, gano'n. So kita nyo guys yung kakalabasan. Mamaya check natin pag na-fit na lahat. So nakarating tayo dito, just quick recap, no? Nakarating tayo dito ng mga 10 o'clock, diba? So medyo umulan kaya medyo ginabi na tayo, pero usually mga 2 to 3 hours lang yung service na pinagawa natin, no? So ang pinagawa natin kay Sir Poor Boys is yung mga ulo ng kotse. Napansin niya sa may windshield, sa may gilid ng hood, sa mga hinges, may butas na dun. So ginawa niya yung magic niya para matapos yung kotse natin. And super thankful tayo kasi in-accommodate niya tayo kahit linggo. But usually
family guys. So, ito nga pala si Sir Purboys. Ano bang pangalan talaga natin, Sir Purboys? Mark Angeles, Mark Louis Angeles. Mark Louis. Sir Mark, so meron siyang shop dito. Ikot mo mabilisan lang. So meron shop si Sir Mark dito guys. No, kung makapansin nyo, dito sa Santa Maria, Bulacan. So Sir Mark, bukod sa mga pagsisil, kung saan ka sumikat, sa bumper lift kit, kung saan ka sumikat, ano pa bang services offered natin dito sa shop? Yung mga, kanyari, panlatero, yung mga naglalatero kami dito, tsaka repaint. Pero more on na kami, mga yan, yung body, katulad na mga kits, mga bumper, sa mga Honda selan, yan. Yung impact beam. Impact beam. So ito yung mga ano natin dito. May example ng impact beam. Kuha tayo dito, Sir Mark, no? Diba? So kung mapapansin nyo guys, ito sa isa sa mga produkto ni Sir Mark, impact beam pang EK. Pang EK. So sa magkano to, Sir Mark? 1.8. 1.8, di ba? So kasama na ba kabit doon? Kasama na yung kabit guys sa 1.8 impact beam, di ba? Kung papaship natin, kasama na rin yung shipping doon. Kasi sa sobrang pagod siguro ni Sir Mark, hindi niya napansin yung sinabi niya. Bali, ako na po yung magko-correct. Yung rear bumper impact beam is 1,800 po yung tamang price niya. Hindi pa po kasama yung shipping. Pero yung shipping, sabi niya is nasa 200 to 300 lang naman daw yung makakarating na yun sa inyo. No? Diba guys, sulit na sulit. So hindi natin kailangan mag-original na Type R kung hindi ka naman purist talaga and hanap ko is function. Same function din siya guys, no? Matibay din siya. And yung kulay nakuha rin, diba? So nasa loob lang naman to. So, sa atin ang mga nakuha natin guys is bukod dito, sorry lang natin, is kumuha tayo ng bumper lifter kit. Kita nyo naman guys kung gaano kapasok yung bumper natin dito sa gilid, di ba? So yung may mga problema sa bumper, yung mga gaps, naputol yung tenga, Sir Mark yung sagot nyo. PM nyo lang siya guys sa Purboys, may page siya, lalabas na lang yan dito, di ba? So may page siya. So Sir Mark, yung mga bago natin tapusin to, may gusto pa tayong i-shoutout? Ayun, shoutout nga pala sa atin kung medyo nagkatampuhan kami. Yun lang. Shoutout po sa atin ni Sir Mark. No? Sana maayos na soon and thank you ulit guys. Pagkatapos ito, uwi na tayo ng Tarlac. Tingnan natin kung may mga vlog pa tayo on the way home. Salamat sa inyong support. Guys, nakauwi na tayo after a long day. So, sulit naman. Nagawa yung dapat natin ipagawa. And masaya tayo na nakita natin yung proseso kung paano ito ginagawa ni Sir Mark, you know, aka Purboys. So, basically, ang ginawa ng lahat talaga is sinil yung mga pinanggagalingan ng tulo. Nakita rin talaga yung mga area na kailangan ng takpan. May mga nabubulok na rin talaga dahil sa kalumaan ng kotse. And na-fit naman yung mga dati fit, no? Talagang sobrang effective nung bumper lifter kit na yun. Sobra. And sulit kasi we gain another friend naman ulit sa katakuhan ni Sir Mark or aka Purboys. And shoutout ulit kay Steve, no? Yung helper ni Sir Mark. Grabe, sobrang sipag talaga. And thank you dahil naging freebie pa yung pagpintura ng ating valve cover, no? Maraming salamat sa deal, Sir Mark, and more power sa Purboys and more power sa ating lahat. Maraming salamat po ulit sa mga walang sawang sumusubaybay and sa mga walang sawang nanonood sa atin, nagbibigay ng suporta. Maraming salamat po sa inyo. Dito ko na po tatapusin yung vlog. Please don't forget to share, like, and subscribe. And kapag may gusto pa kayong ma-feature natin, comment down below. Try natin yung best natin para magawa natin. And Honda Love shirt, no? Available pa. Limited sizes na lang. Meron na lang po tayong large, XL, and double XL. And nandito yung design niya. Maraming salamat. Dito na po tatapos.